Yes po, I have a personal experience po yung kita ko po, tsaka cousins ko po sa Australia na pira po ngayon. Kaya talagang ano po, masasabi ko nakamiss naman talaga yung makasama kayo. And this is close to your heart also. Yes po, kaya yung itong project na to very close na rin sa puso ko kasi po parang yung lahat ng blessings sa support na dumadating po sa buhay ko po, parang ito yung way ko na pag-give back sa mga taong nagmamahal sa akin tsaka sa mga Pilipino po na may namin. And you deserve this project because diba last 72nd FAMAS as Best Supporting Actor, diba? Yes, congratulations. Kanina pinakitaan tayo ni LA ng tuloy-tuloy na pagluha, diba? At ramdam ang kanyang emosyon. Thanks LA. Kira! Yes, same. Bilang Pilipino, bilang Pinoy, diba? Marami sa atin ang madaling kakapit at makaka-relate. Kasi minsan, or sa buhay natin, hindi pala minsan, sa buhay natin, may ganun tayong scenario na may mga kamag-anak din tayo personally sa Canada. My sister and her family, yun talaga, sobrang hirap kasi maraming Christmases na dumaan na hindi kami magkakasama. Tapos yung huling beses na nakita ko yung kapatid ko at saka yung mga anak niya, mga maliliit pa sila, mga baby pa. Pero ngayon nakikita ko na sila through video call lang. Where are they? They're in Hong Kong now po. Nasa Hong Kong po sila. Ang lapit lang pero hindi po kasi basta-basta nakaka-uwi dahil kailangan po magtrabaho. So, ayun lang, ang wish ko lang is sana mapanood din ang kapatid ko to. Sana this will touch your heart. And itong movie po na to, it really is a love story para sa ating mga OFWs. Thanks, Kira. Ayan. How about our co-writer, Miss Hannah Cruz? I have cousins po sa Canada na talagang nag-start po sila from being nurse in the Philippines and then nag-part-time din po sila sa Canada before they can study and get work there na stable. And then personally, my dad din po kasi was nag-abroad when since I was in grade 2 until I was in college. So I hope na I was also able to translate yung sacrifice na binibigay ng isang family to support yung another family member sa kanilang dreams. Totoo yan. O talagang parang as the co-writer, parang maraming ambag ka dito. Miss Hannah, di ba? Oh, thank you so much. Direk, how about you po? Kayo po? Yung wife ko, tsaka yung bunso ko, nasa Canada. That's the reason kung ba't ginawa ko yung story. So, nag-tubig siya. Oh! My first question for Kira and LA. Kumusta yung experience portraying the characters ko with Ano po, it was very challenging din po talaga. Kasi po, kami po ni Kira as an actor po, we really try our best po na portray na totoo po yung character ko. Kasi wala na po, re-represent namin ni Kira dito yung mga OFW po na talagang hindi po nabibigyan ng justice yung side ng kwento nila na sa mga ibang pelikula po. Kaya doon naman po ako proud sa Maple Leaf Films po na napakita po namin yung totoong kwento ng mga OFW po. Ako naman ganun din po, very, very challenging. Kung kami po ni LA, na-challenge kami as actors to portray itong role ng OFW. Imagine po natin kung gaano kahirap pa para sa totoong OFW. Pero wala eh. Ito yung trabaho na mahal ko. I love portraying different types of roles. So, sobrang blessed that I get to be part of this story. Thank you. And for Direk, this is an out of the country shoot na po. How much of the film was shot in Canada and pakwento naman mo ng experience? 80% of the film, Canada. And if you look at it, actually, yung ibang producer when they saw it, parang tinatanong na, paano nyo nagawa yan? So it was hard shooting, but yun, kasi we only have a few dito. How long po ba? We stayed there, I think, for 12, 15 days. So, but 80% of the movie was, you'll see is, footage na is Canada. But yun, I think we prepared well. So, that's why it was made possible. Pero, mahirap siya, pero masaya. And maski doon, hindi kami yung less than 12 hours. Oh, wow. Usually, all days namin 12 hours na. Thank you, Direk.
Yes. Feeling ko yung feedback sa wireless, sa isang mic pag nadidikit ata. Parang masarap magbakasyon, pero mahirap mag-stay doon, malungkot. Malungkot, tsaka yun yan. Director ka dito, baka gasolin ko yung ano. O baka, Hindi, mahirap, right now, mahirap yung trabaho din. It's a struggle din. Sa mahal mahal sa Toronto. So, you will admire the OFWs tsaka yung mga immigrants doon kasi they're fighting. They're fighting to survive. Hindi lang Pilipino, pati ibang mga nationalities. Mahirap sa Canada. Kaya pero yun yung nakakaawa ang Pilipino. Mahirap sa Canada, pero parang mas mahirap dito For most, our countrymen, parang susugan na lang sila doon or sa ibang bansa kaysa magstay dito So yun ang nakakalungkot. Pero correct me, parang pandemic, bakasyon ka dito sa Direct ng pandemic po. Pandemic. Sorry Archie, ulit? ng pandemic, parang may bakasyon ka sa Canada, parang Pandemic. panahon ng pandemic. Last year nagbakasyon ako. Tapos yun, pabalik-balik na. Hanggang may pera. Pag wala na, di na ako makabalik. Settle down, doon na lang. Parang mas parang okay, you get siguro dual citizenship yung mas target. Kasi masarap pa rin sa Pilipinas. Actually, lahat ng nasa ibang bansa na kaibigan ko, gusto nila sa Pilipinas if they have a choice. Pero bakit dapat ang guidance na? Bakit Maple Leaf? Kasi yung symbol ng Maple Leaf. So parang it's parang yun, it's a Maple Leaf dream, it's a representative of the Canadian dream. Tapos, ang tatanungin ko yung first, si Canadian kasi Iran. Maple Leaf dreams about sa pangangarap natin, especially kung artista kayo, siyempre may mga along the way, talagang may struggles din kayo sa pag-artista nyo. Was there a time na dumating sa punto na gusto niyo isubo yung pangarap niyo sa pag-artista? Nung pagtapos namin mag-shoot ng pelikula, para sabi ko, sige mag-OFW na nga lang ako. Pero sobrang grabe po yung challenges na naharap po namin bilang artista po na hindi rin po biro yung trabaho po namin. Siyempre, parang gusto rin po namin mag-o-invest namin para sa mga tao po. Tsaka gusto rin po namin maging totoo para sa mga tao po. Kaya po, grabe yung mga nakatanggap ko po kahit nakaraan po. Like, sobrang sumaya po ako nung nakatanggap po ng mga award po na na-appreciate po ng mga tao yung trabaho po na talagang mahirap po. Kaya yun po yung masasabi ko na etong movie na to, part na rin to ng journey ko na to be out there. Pero yung mga time na siyempre, nahirapan yung bridge, dreams, Yes po, may times talaga po na gano'n, pero doon natin masasabi kung gusto talaga po natin na papunta po rin. Kasi talagang hindi po kayo susuko kahit gano'ng kahirap po. Tsaka doon po yung test na rin ng character po ng isang tao po. Kaya doon po ako happy na nandito pa rin po ako. Hello. Yes po, marami pong beses na gusto ko pong sumuko sa pagiging artista. Wala Ang nakikita niyo po kasi the glamorous side and everything, pero ang hindi niyo po nakikita kung gaano din po ka-unfair, kahirap din po sa industry namin. Pero kasi, pag na-imagine ko na, sige, suko ako dito sa pagiging artista, what happens next? What will I be? What do I want to become? Parang, pag nag-iisip po ako ng ibang gusto kong gawin sa buhay na magiging talagang trabaho ko, hindi po tama It doesn't sit right with me. Mahal na mahal ko pong magiging actress. And I hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na gumagawa pa ng ibang trabaho. Kaya, laban lang. Okay, thank you and congratulations. Thank you.